Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Asian countries, Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At kung saan ka mga sulok ng ating daigdig, ng mundong ibabaw. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night sa mga matutulog na po dyan. Again, this is your Master Worm G sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. So kahapon po ay Valentine's at sino ba sa inyo dyan yung puyat at pagod? Dahil pinagod. Sana all. So nag-discuss po tayo kahapon about how to take care of the heart. Siyempre, importante po yan. At i-wrap ko lang po yung ating recap ko lang yung ating pinag-usapan. Ay tatlo po yung pinaka-basic needs ng human body. Ang pinakauna po is oxygen, followed by nutrition, and the third is sleep and relaxation. So, ayun mga masters, kailangan po natin talagang mag-change lifestyle o mag-improve lifestyle po tayo. Pero ang problema lang po mga masters at mga ka-G ay marami po ang kumakalat na mga articles about health. So, hindi naman lahat ay tested and proven na. Yung iba, sinusulat-sulat lang for the sake of content. Yung iba naman ay, lang po yan, yung mga, syempre gusto nilang sumikat, gusto po nilang makilala. So, gumagawa po sila ng mga articles at nagbabayad po sila para syempre promote naman yung kanilang mga articles, di ba? Pero ang problema po dyan, sa social media po ay marami po tayong false information. Mga experiments pa lang po yan. At syempre, simple lang naman yan. Kukuha ka lang naman ng 10 or 50 o 100 o ilang tao para gumawa ng reaction para kunwari po ay tama or legit po yan. Pero syempre, para yan, binabayaran ng iba. Pero syempre sa atin po ay ang tinuturo po natin ay 6,000 years old na health practice po yan, oriental po yan. So tested and proven na yan dahil po pag pumunta ka sa mga areas ng mga orientals, yung mga China, Japan, Korea, Singapore, Pilipinas, part din tayo niyan pero hindi tayo considered na sa Asian country dahil ano po tayo, mixture na po tayo. Hindi ko mali pala yung hindi considered pero mixture na po tayo. Kasi meron tayong Polynesian, meron tayong Asian. So medyo yun yung debate nila noon. So ang ating ang ating concern po dito is saan ba talaga tayo kukuha ng impormasyon? Ano ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung mali? Actually, when we talk about tama o mali, okay, so yung sa akin po, sa my own opinion po, para po, para masigurado po natin, alamin lang muna natin talaga kung paano magtrabaho ang katawan natin. So, we go from the basics lang po. Bakit po tayo kailangan kumain? 'Di ba? Bakit po ba tayo kailangan na kumpleto yung ating or well-balanced yung meals natin? Bakit po tayo kailangan uminom ng tubig? Bakit po tayo kailangan panatiliin yung tamang pH level ng ating dugo, ng ating gastric juices? Bakit po kailangan po na yung ating pagkain ay kailangan na well metabolized ng ating katawan, 'di ba? Or bakit po kailangan na yung digestive system natin ay magtrabaho, o 'di ba? So, yun lang talaga yung reason kung bakit po natin alamin. Kasi pag alam natin na kailangan pala natin yan, ganun pala. So kailangan palang ito yung gagawin natin para ganito. O 'di ba? Basic lang po. So guide lang po yung binibigay natin sa inyo
guide, especially po ang pinakaimportante po diyan is yung kumakain po tayo na hindi umiinom ng any liquids. Pinapaulit-ulit ko lang po 'yan, inuulit-ulit ko lang po 'yan kasi 'yan talaga ang heart ng ating, topic. Kumbaga, kahit ano ka-healthy yung kinain mo, halimbawa salad, oh, kumain ka ng mga nutritious, mahal na mga organic, yung mga mga prutas, mga salad diyan, vegetables, kahit gaano kamahal 'yan mga masters at mga ka-G, pero unfortunately hindi pala, ready ang katawan mo na i-absorb 'yan dahil punong-puno or, very weak po ang iyong digestive enzymes. So, kung puno po yung digestive kung diluted po ang digestive enzymes mo, hindi siya strong enough para i-process or i-metabolize yung pagkain. Or kung yung inyong gastric juices po ay very, very diluted, hindi na po siya super, super or highly acidic, pagdating ng pagkain sa loob ng ating tiyan, sikmura natin, tiyan, ay hindi siya kayang i-process dahil medyo mahina yung concentration ng ating mga juices. So talagang apektado po ang ating absorption and digestion natin sa ating katawan. At syempre sa unang process pa lang ng ating pagkain is chewing, yung pagmuya or masticate. Yung pagmuya pa lang ng pagkain, basic na po yan. That's the reason po na binigyan po tayo ni Lord ng 32 sets of teeth. Ngipin. Binigyan po tayo ng ngipin ni Lord. Hindi po tayo binigyan ni Lord ng structure katulad ng ahas. Yung ahas ay hindi na po ngumunguya. Diba? Sino ba sa inyong familiar sa the way kumain yung ahas? Nakita niyo ba yung ahas na ngumunguya? Wala, di ba? May fangs lang po sila. Pero hindi po siya, hindi niya po ninunguya, wala po siyang ngipin. Bakit walang ngipin ng ahas? Ano ba yung paano siya kumain? Ayun, pinapatay niya muna yung kanyang prey and then slowly ay kakaano niyan, bubuka yung baba niya at kahit gaano pa yan kaliit pero lumalaki yan hanggang sa maubos niyang ipasok yung kanyang pagkain sa kanyang katawan, 'di ba? Paano yung digestion ng ahas? Yung ahas po ay may ibang acidity level sa kanilang tiyan. Medyo very strong ang acidity niyan na kahit na baka pa yan or crocodile pa yan, buhaya pa yan ang kainin nila or malaking elepante pa yan. So, kaya po ng kanyang ng kanyang gastric juices na i-digest kasi doon nangyayari ang digestion sa tulong ng kanyang gastric juices. Doon po nangyayari doon po sa loob ng tiyan nangyayari ang digestion niya. Sorry at gumagalaw po na nag-ano tayo kay G. Sinusunod po natin yung galaw ng ating G. Ayun, si G natin, oh. Doon niya, gusto niya kasi doon sa baba, eh. So, kahit ano pa yan, kalaki, in a few days po ay ubos yan dahil sa enzymes ng ahas. Iba naman po yung gastric enzymes and gastric juices ng ahas compared po sa atin. Kasi hindi tayo super acidic. Hindi talaga super, super, super katulad ng ahas. Pero binigyan po tayo ni Lord ng different sets of teeth. As you can see mga masters, dalawa po yung structure ng teeth natin. Merong square edges at merong sharp edges. Yung pangil, di ba, meron tayong pangil, mga incisors natin, canine or anong tawag dyan. Dalawa sa taas at merong dalawa din sa baba. Tama ba? Hindi na ako sure ha. Pero yung sa harapan po ay parang square or parang square edges po siya. So hindi po lahat ng ating ngipin ay katulad ng wolf, katulad ng lion, di ba? So yung lion at wolf po, yung kanilang mga ngipin po ay all sharp. Sharp lahat yung kanilang ngipin, yung mga whales, di ba? Sa tubig naman, sa dagat, sa ocean, mga whales.
ang kanilang mga ngipin po ay very sharp, 'di ba? So may mga purpose po 'yan, mga masters at mga ka-G, kung bakit po iba-iba yung structures ng mga ngipin. So as nakita niyo ba yung ngipin ng kabayo at kambing? O 'di ba? Ang kabayo at kambing po, ang kanilang mga ngipin ay square. Bakit square po? May purpose po 'yan. Dahil square po ang kanilang ngipin, ay usually ang kinakain po nila ay damo. Damo, prutas, or mga vegetables, 'di ba? Kasi hindi naman kailangang mag-tear ng ano 'yan, hindi sila kumakain, hindi sila designed kumain ng karne. Pag kumakain ka ng karne katulad ng um, mga ano natin, mga lion, tiger, ang mga siyempre mga whales, sharks, ano ba? Whale ba? Ay, hindi ko alam yung whale. Shark. Shark pala, shark. Ay yung kanilang mga ngipin ay matalim. As in, matalim talaga. As in, parang lagari po yan. Kasi yung kanilang the way po silang kumain ay ano talaga, fresh na mga meat. At yung meat ay kailangan pupunitin nila yan para kasi hindi nila kayang kainin buo. So pupunitin nila yan, and then para at ayun, at before nila yan lunukin. So that's the reason po kung bakit po na iba't ibang structures, dahil po may purpose po yan. Sa ating mga tao, hindi lahat ng ngipin natin ay matalim. Hindi naman lahat ng ngipin natin ay square edges. Bakit po ba? Kasi ginawa po tayo, dinesign po tayo kumain ng kung ano yung ang pwede natin kainin. So, kung prutas o gulay man yan, ay syempre nandiyan ang square. Mas marami po yung square edges teeth natin, structure, compared po sa ating pangil o sa mga sharp na mga ngipin natin. So, yung sharp po, ginawa po yan ni Lord para in case na kumain tayo ng medyo matigas or karne, ay magagamit natin yan para i-tear yun ang karne or break down into smaller pieces ang karne. So ibig sabihin po, ang katawan po natin ay designed to eat varieties of food. But because mas marami ang square edges, mas designed po tayo kumain ng gulay, prutas, at mga damo-damo dyan, mga green and leafy vegetables or yellow vegetables. 'Di ba? Mga dahon. So, yun yung importante na alam natin kasi may purpose po yan. Kasi kung binigyan tayo ni Lord ng puro lahat pangil o puro lahat sharp edges ng mga ngipin, dapat talaga kainin yung ano natin. Kakain tayo ng karne araw-araw. Pero hindi pala. Pero tandaan naman natin, mga masters at mga ka-G, kahit na sharp edges yung mga ngipin ng mga ano yun, ng mga carnivorous na mga hayop, yung mga lion, kahit mga aso at pusa, di ba? So, kahit na carnivorous po sila, ano ba yung ginagawa nila pag medyo masama yung pakiramdam nila? Pag masama yung pakiramdam nila, aso nyo, di ba? Pusa nyo dyan. Pag kung nakita nyo, actually, ganun din yung ginagawa ng mga lion, mga tiger, di ba? Mga carnivorous doon sa jungle. Pag sila po ay, pag masama po yung pakiramdam po nila, ay kumakain po sila ng damo. Nakikita mo yan sila at andun yan sila sa lupa at nag-aano ng damo. Nagpo-food trip ng damo, katulad nito, yung mga damong ganito. Pero plastic po yan, turf pong tawag dyan, or artificial weed, artificial grass. Okay? So, kumakain po yan sila kasi yung damo ay may chlorophyll at may mga enzymes po yan. Yung mga enzymes po yan, alam po nila kahit na walang tumuro sa kanila, instinct na po nila yan. Dahil po yan ay magandang probiotic sa kanilang tiyan. So pagkatapos po ay mafe-feel po nila na nare-relieve po sila at isusuka na nila kung ano yung nasa loob. Yun, di ba? So for now mga masters, hanggang dito lang po tayo. Mga ka-G, hanggang dito lang po tayo at maraming salamat talaga sa inyong love and support.
Again, this is your Master Worm and G. God is great. Yahoo!